Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Marlene Acorda. Sabi niya, grabe ka Julia, napakabukal mo sa feelings mo kay Paolo, kaso lang minsan di rin maganda sa isang babae ang masyadong open-minded. Yung walang preno-preno, walay break, walay kambyo. Sige, dasmagi si Paolo. Lahin nyo naman, yaan. Ayaw pa naman ni Paolo ng mga ayan. So, yes, tama po kayo dyan, Ginang Marlene Acorda. Ang dami po talagang nagkaka-crush kay Paolo Avellino kasi sobrang pogi nga naman, 'di ba? Kung baga ilapitin, habulin ng mga babae. Pero kahit na ganoon mga kakimpaw, ang dami nagkakagusto sa kanya, di niya po yan pinapatulan. Kaya kahit maraming magkagusto dyan kay Paolo mga kakimpaw, relax lang po tayo. Dahil alam naman natin na si Paolo Avellino, meron pong paninindigan. Ayaw niya po sa mga babae na sila po yung unang lumalapit at nagpapakita po ng motibo. Ang gusto kasi ni Paolo, silang mga lalaki po ang unang gagawa ng move. Kaya nga po nagustuhan niya si Chinita Princess. Si Kim Cho naman, yung kanyang pananaw iba din mga kakimpaw. Hindi siya yung babaeng nagpapakita ng motibo, kundi yung lalaki ang inaantay niya na gumawa ng move bago niya i-entertain. Katulad po ni Paolo mga kakimpaw, 'di ba? Siya po yung unang gumawa ng move para mas lalong mapalapit kay Chinita Princess. Kaya naman ngayon, happy together si Kim and si Paolo. Kasi si Chinita Princess talaga mga kakimpaw, ano talaga yan, mataas ang respeto sa kanyang sarili. And syempre, sa mga kababaihan, kaya hindi po talaga siya nagpapakita ng unang motibo sa mga kalalakihan. Kung baga, matino na babae yan. So maraming salamat sa komento, Ginang Marlene Acorda. God bless po at mabuhay kayo. Next comment mula naman po kay Ginang Nenita. Sabi niya, Kim Pao Lenja, all out support tayo sa Kim Pao dahil kung nandito tayo, mananatiling stronger ang Kim Pao. Yung mga anay na gustong sumira sa Kim Pao, huwag nating hayaang manalo sila. Nakakadismaya ang mga ugali malapit ng Lenten season, pero ang mga ugali, devil's attitude. Alam ko na God-fearing ang mga Kim Pao Lenja, kaya protect Kim Pao as much as we can. Deadma to bashers, ang katotohanan sa status ng Kim Pao someday, yan ang magiging success natin sa pag-support netong sweet couple at genuine love ang Kim Pao. Maraming salamat sa komento, Ginang Nenita. Yes, tama po kayo dyan. Support lang tayo sa mga projects, sa mga event ni Kim and Paula Avellino dahil syempre ito yung importante sa ngayon. Huwag na muna nating pansinin or bigyan ng atensyon yung mga nakaka-distract na paninira po laban sa kanila. Kasi ang gusto talaga ng mga kalaban na ibagsak po ang tambalang Kim Pao nang sa ganun ay mamayagpag yung tandem na sinusuportahan po nila dito sa showbiz industry. Kaya wag po kayong madidistract. All out support lang tayo kay Kim and kay Paolo at sa bawat project at event na meron sila. Okay, support lang ng support mga kakimpaw dahil ito talaga yung kailangan ni Kim and Paolo ngayon. So maraming salamat sa komento, Ginang Nenita. God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa araw na to ng Lunes at i-congratulate po na natin si Kim Chu dahil siya po ang winner sa Primetime Queen of all time dahil siya po ang nakakuha ng pinakamataas na boto. 315,300 votes. So, si Julian Santos naman, 149,400 votes lamang at si Catherine Bernardo, 23,400 votes lang. Kaya po ang panalo, walang iba kundi po si Kim Chu. Sabi nga dito ng isang account sa X, warmest congratulations to our one and only primetime Queen Kim Chu. Your journey continues to inspire so many of us
proof that hard work, faith, and a kind heart truly led to beautiful success. You deserve every blessing coming your way. Sobrang deserve ni Chinita Princess mga kakimpaw na tawaging primetime queen of all time dahil syempre alam naman natin na sobrang husay niya po talagang umarte at gumanap pa sa mga role na or character na binibigay po sa kanya. And syempre, hindi po mangyayari ang 315,300 votes kung wala po ang mga Kimpaw fans na lagi ring nakasuporta kay Kim and kay Paolo. Tayo po ang winner dito mga kakimpaw. Kaya congratulations din po sa inyong lahat. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin itong inilapag ni Chinita Princess na video kahapon or kagabi mga kakimpaw. Ito po ay promotional video para po ito sa Chowking Halo-Halo. Since summer na nga naman mga kakimpaw, sobrang init, 'di ba? Kaya pinopromote niya po itong iconic Chowking Halo-Halo na kung saan ilang taon na nga nating kasama mga kakimpaw, 'di ba? And sa video nga na yan inilapag ni Kim Chu, nakita rin natin doon na sinama nila yung PBB Big Winner siya mga kakimpaw. Trinobak yun dito sa video ni Chinita Princess hanggang sa ngayon mga kakimpaw. And nakita nga natin doon yung suot po ni Chinita Princess na parang pangkasal habang hawak-hawak po yung kanyang ini-endorsang brand, Chowking Halo-Halo. Sabi nga po ng ilang mga Kimpaw fans, para daw si Kim Chu ay ikakasal sa kanyang suot na gown. Sabi nga dito ng isang page, mabuhay ang bagong kasal. Lakas maka-wedding gown ng outfit ni Kimi na para bang merong pinapahiwatig mga kakimpaw sa kanyang kasuotan dito. Kasi from the very start, 'di ba, nag-start po siya sa PBB until now na para bang papasukin niya na po mga kakimpaw yung buhay pag-aasawa. 'Di ba? Yun bang moment na ikakasal ka, 'di ba? Yun na lang yung inaantay nating mangyari kasi very successful na si Chinita Princess dito sa showbiz industry. Di po ba? Ang dami niya na pong nagawa. So, ang kulang na lang at ang dapat niyang harapin ay yung pag-aasawa, pagpapakasal, at bumuo po ng sarili niyang pamilya. Yun na lang po talaga yung kulang kasi, di ba, malapit na po siya sa 30 mga kakimpaw, although ilang taon pa naman mga kakimpaw, 'di ba? Pero alam niyo 'yun, parang ang bilis na ng taon, pag kasi tumungtong ka na ng 36, tuloy-tuloy na 'yan hanggang sa mag-40. Although hindi naman halata na magpo-40 na mga kakimpaw, 'di ba? Sa mga susunod na taon, babyface pa rin naman si Kim Chu. Pero siyempre, hindi natin maipagkakailan na 'yun na lang yung kulang, pagpapamilya, kasal, and siyempre kasama ang mga magiging anak niya. So, yun na lang yung ima-manifest natin. So, paano mga kakimpaw? Hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.